Congressman Pulong Duterte at Senator Mark Villar dawit sa may kinalaman daw sa pagkamatay ni ex-DPWH Yusek Cabral. At ito, 2 doktor ang nagsasabing hindi daw bangkay ni Yusek Cabral ang natagpuan doon sa Benguet. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon na yun ang mga kumakalat na balita. Excuse me po. At syempre, bago tayo mapunta doon, may mga ipapasilip muna ako sa inyo. At eto, breaking news. Ang pinakamalupit na pastor sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinakamalinis na pastor sa kasaysayan ng Pilipinas. Congressman, eto yung pastor na congressman na walang kabahid-bahid ng korupsyon. Napakamatinong congressman na pastor sa bansang Pilipinas. Walang bahid ng korupsyon. Napakabait na tao. Eto na po, walang iba kundi si Congressman Abante Inatake. Ano ba to? Hoy, ano ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo? Hindi ko pala naangat ng mga basher sa kanyang Facebook page. Ulat ako doon, kinabahan ako. Bakit black and white? Sino gumawa dito? Tarantado kayo. Buhay pa yung tao, huy. Putay ng mga Pilipino talaga. Pag pinagkatuwaan ka talaga, kapag salbahe ka talaga sa bansa, tangina talagang kawawa nga abutin mo eh. Putay, nagulat ako dun. Congressman Abante inatake ng mga basher sa Facebook page niya. Bakit ba? Bakit tinatake? Naku, yari kayo dyan. Nagagalit pa naman yan pag binabas siya. Nagagalit yan si Congressman Abante. Puta na, ano yan? Good pastor yan. Good congressman yan. Walang bahid ng korupsyon. Napakagaling na congressman yan. Sobrang galing nga na congressman yan yung pinatayo niyang bridge. Pinangalanan niyang Abante Bridge. Tangina talaga eh. Huwag nyo naman agad ipanalangin si pastor. Oo, mawawalan na ng misa kay Romualdez. Mawawalan na ng tigabasbas kay Romualdez doon. Huwag nyo naman ganyanin. Oo, tsaka grabe naman kayo. Napakabuting pastor nito, tapos ginaganyan nyo. Sabi niya nga, 'di ba? Siya daw ang sugo. Pero yung about naman sa pagiging pastor niya, hindi natin dadama yun. Sabi ko nga sa inyo, nire-respeto natin lahat ng mga relihiyon sa bansang Pilipinas. Pero si Congressman Abante, pag-usapan natin pagiging congressman. Tsaka alam nyo, nakakalungkot lang na nakakatawa. Kasi imbis na dumami ang magsimpatya dito kay Congressman Acop dahil ito nga ay namatay na, alam nyo, lang na tangina, sabi ko, kaya dapat talaga maging maayos ka na leader or maayos ka na dito sa bansang Pilipinas, kasi kahit patay ka na, hindi makakalimutan ng taong bayan yung pinaggagawa niyo. Kasi una-una, etong si Congressman Acop, isa to sa mga pumirma na matanggalan ng prangkisa ang SMNI. Isa din si Congressman Acop sa mga nagdikdik sa kay Pangulong Duterte patungkol dito sa war on drug niya. At marami pang ibang kinagalitan or marami pang dahilan kung bakit nagagalit ang taong bayan sa kanya ngayon. Ngayon, sa mga posts about kay Congressman Acop, puro mas madami pa yung tawa kaysa sa like or sad face, lalo-lalo na sa Facebook.
Ngayon, etong si Abante, nabuhay na naman kasi inatake na naman ng mga basher kasi nga nag-post na nalulungkot siya sa pagkamatay ni Congressman Ako. Kaya yun, inatake siya ng mga basher. Tarantado kayo, grabe kayo. Alam niyo, noong una kong nakita itong picture, sabi ko, putang ina, kala ko talaga totoo yun. Parang ako na yun, parang naano na ako na puta na, iniisa-isa na sila. Iniisa-isa na sila, wala, inatake lang naman pala ng oy, bad yan ha, huwag kayong manalangin na mamatay na ha. Oo, yung mga tao, masama yan. Parang ako hindi, no? Congressman na Abante, ano mo na lang yung Facebook page mo, delete mo na para hindi ka atakihin ha. Kawawa naman si Congressman Abante, galing-galing na pastor niyan eh. Okay. Eto na nga. Driver of former DPWH Yusek Cabral, now a person of interest by police. Dahil talaga naman kung halimbawa totoo nga na patay na to si Yusek Cabral, talagang isang unang-una talagang dyan na etong driver. Kasi siya yung huling kasama eh. Diba? Ako nga ay sa sobrang lalanong isyung to, nanaginip na nga po ako dito. Na kung sakali man totoong patay na talaga si Yusek Cabral, parang etong driver ang pag-utusan ng mga galit or parang ayaw mabunyag ang kanilang pangalan dahil hawak ni Yusek Cabral ang isa sa mga alas. So parang inupahan tong driver para para itulak or patayin si Yusek Cabral. Pero panaginip lang naman yun ha. Walang katotohanan yun. At eto pa isa. Oo, ang sanhi ng pagkamatay ni Yusek Cabral, ano to? Blunt traumatic injury. Sanhi ng pagkamatay ni ex-Yusek Cabral, Catalina Cabral, from DILG. So ano to? Blunt. Hindi ko alam yung blunt eh. Wala akong alam sa mga ganyan. Traumatic injury. Traumatic injury? Ano yung ganun ba yung pagkalaglag? Bahala nga kayo na. Pati ako nahihiwagaan na rin dito eh. So dito na mga eto! Dito tayo. Siguro dapat ko na ring sabihin yung mga nalalaman ko dito sa taong to. Kasi medyo nagkakalat na rin siya. Hindi ko babawiin ang mga sinabi kong tanga. Talagang mga bobo at tanga kayo kapag binoto nyo pa si Sara sa 2028 bilang Pangulo. Kaya ako mas lalo naghihirap dahil sa mga kabubuhan nyo. Ano to? Kaya kayo lalong mas naghihirap dahil sa mga kabubuhan nyo. Putang ina mo, Francis Leo Marcos, mas mayaman pa ata ako sa'yo, gago. Hoy, Norman Mangusin, mas mayaman pa ata ako sa'yo. Tanginan to, sasabihin, kaya kayo naghihirap dahil putang ina mo. Dahil nga dyan sa mahihirap, ang dami mong na pera eh. Gago ka ba? Dahil nga dyan sa pera, dahil nga dyan sa mahihirap, kaya nakilala ka eh. Kaya kaya nagkapera ka eh. Diba? Oh, so sasabihin mo kaya kayo naghihirap dahil sa kabubuhan nyo. Puta na, ba't gano'n ka ba kayaman? Puta ayaman-yaman mo pala, di mo mapaayos mukha mo. Ang yaman mo pala, di mo mapaayos, di mo mukha mo. Galit ako sa mga Marcos, tangina, di mo kamukha Marcos, gago. Kamukha mo yung aso nila. Naka-Perry pa. Lul, ako marami din akong ganyan pero di ako akala mo naman to napaka linis. Nakulong ka, di ba? So sino mas tanga sa atin ngayon? Ikaw na nakulong? Nakulong ka, nakulong to eh. Tsaka ito may kukwento ko dito. Alam nyo naman na dati akong charity vlogger. Pero never akong humanga sa taong to.
At never ko ding minention to sa mga vlog ko na kinakahangaan ko siya dahil charity vlogger ako. Ngayon, eto. Kwento ko to ayon to sa sarili kong karanasan at nagkita kami noon kasi dyan. Hindi personal May isang grupo noon na nasalihan ko bilang charity vlogger ako na nagtayo sila ng isang donation or parang tinatawag na basta isang pabahay donation project. So magdo-donate ang mga OFW doon at kasama pa yung dating anchor ng ngayon ay vlogger na din na bumabatikos kay sa mga Duterte na walang iba kundi si Mike Abe. Si Mike Abe noon ay kasamahan din namin yan. Hindi totaling kasamahan na hindi ko naman siya nakita personal. Pero ipinakilala sa amin yan bilang siya yung aming attorney. Mike Abe ang pakilala sa kanya. Noon doon sa amin nung panahon ng mga charity vlogger kami. Kukwento ko to total nag-iingay itong kusikulaong Ngayon, tatlo sila noon, yung isang vlogger na kilala noon, tapos si Mike Abe, tapos eto si Kulaong. Si Ngusngusin, si Norman Ngusngusin. So, doon sa community na yon, nagbuo sila ng isang donation na magdo-donate yung mga OFW at yung iba pang mga tao para sa mga pabahay project ng mga vloggers. At sinong mga vloggers yun? Kami yun. Kami yun. Ayun yung sinasabi namin. Ayun yung utos sa amin noon. So, dahil sikat yung isang vlogger na yon, hindi ko na lang i-mention kung anong pangalan. So, sikat yung isang vlogger na yon dati, ngayon lagapak na. Na natunugan na rin siguro nung mga supporters. Kasi ako yung isa sa mga unang-unang umalis dun pero yung anak nun, goods na goods yung anak nun. Napakabait nung anak nun itong usapan dun lang yan sa vlogger na yan. Pero hindi ko i-mention yung name niya. Charity vlogger din yun. Na kasamahan ko dati. So, yun nga, nagbuo sila ng donation na magpapadala yung mga OFW doon sa donation na yun. Hindi, kalimutan ko yung ano yung pangalan, pero kalkalin ko doon sa mga sa ibang mga messenger ko kung naipasa ko yung mga files. Alam ko naipasa ko pero soon pag nag-ingay pa to, labas natin. So ngayon nakapagbuo na, nakapag-donate na yung mga OFW doon sa donation na yon. At syempre kami, tuwang-tuwa kaming mga small YouTuber kasi bilang charity vlogger, kailangan din talaga namin parang sabihin na natin puhunan or panguna. Ano bang magandang way na salita doon? Pangit pagpuhunan So kailangan namin na makatulong. Syempre charity vlogger kami para may pang-upload din kami. So ako kasi talagang ang ginawa ko hindi sa pag-aangat ng bangko, sa napakababa pa lang ng YouTube channel ko, pero noon nasa 30 to 40k subscriber pa lang ako noon. May mga pabahay project na ako. May mga pabahay project na ako. So nandiyan yan sa video ko, kalkalin nyo na lang dyan. May mga pabahay project na ako noon. So lahat ng mga nagdo-donate sa akin personal, siguro napapanood yung mga video ko, i-mini-mention ko dun sa vlog ko. Na ito, galing kay Rosalinda May Amoy. Nagpadala po siyang 50,000 para po ibigay kay ganito, kay Dante Gulapa. Yan, halimbawa lang. So mini-mention ko yun. Tapos pinagbawalan ako sa ganung gawain ko noon. Na ikinagulat ko. So sumunod naman ako, hinayaan ko.
At mas ang ginawa ko nga hindi na lang din ako tumanggap ng mga donasyon noon nung nagcha-charity ako. Tapos ito nangyari, syempre nagkaroon nga ng gano'n na may bubuin daw na donasyon, itong si Abe, etong si Kulaong, pati yung isang vlogger na yon. Na ano daw doon, na yun daw doon daw kukuha ng pondo yung mga small YouTuber katulad namin. Iikot daw kami sa buong Pilipinas para magbigay ng pabahay project sa mga kababayan nating kapuspalan. So ako syempre tuwang-tuwa ako kasi isa yan sa mga hanggang ngayon talagang pinapangarap ko yan, mga banateros, mga kabiyaya, na magkaroon ako ng minivan at umikot ako sa buong Pilipinas at para makapagbigay ako ng tulong sa mga kababayan natin. So pangarap ko talaga yan. So sobrang tuwang-tuwa ako nung marinig ko yun. Hanggang sa sinasabi naman sa amin na ganito na yung mga ipinadala. Nakaantabay naman kami, nanonood kami doon sa live nung vlogger na sinasabi ko. Nakanood kami doon. Eto, pinagpadala si naka-live siya. Nagpadala si ganito, So, para daw to sa pabahay, ganyan. So, bandang huli, nakita namin, sobrang lumaki na. Kasi sikat sila noon eh. Sobrang lumawak yung nagbibigay, sobrang dami. At baka magulat kayo kung sabihin ko kung magkano. Umabot ng halos nasa 10 million yung kasi umabot ng halos 1 taon yun 2 taon mahigit yung pondo na yun. Tapos hanggang sa inaantay namin, tumagal ng mga 2 years, 3 years. Hanggang sa ngayon, parang nawala na lang sa isip namin kasi parang, alam mo yung parang nawala na lang din talaga na hanggang ngayon, minsan napapaisip ako, saan na kaya napunta yung pondo na yun? Galing yung mga pera na yun, galing yun sa mga OFW na ipapabahay project daw. Wala namang inutos sa amin na, wala namang ibinibigay sa amin. Ito, Jay Guevara, ito yung pabahay project mo dyan sa content mo na mag-ina na ganito ganyan. Content mo na sa matanda na ganito ganyan. Wala namang binibigay na ganun. So yun nga, hanggang sa tumagal ng tumagal, na wala na rin ako doon kasi nga may mga nakikita akong pangit din talaga na mas malaki pa yung binubulsa kaysa sa itinutulong. Ang pinakamalupit pa nga na diskarte doon, yun doon sa pabahay project na yun, ganito. Siyempre sikat siya, kilala sila eh. Ito, kilala to dati na tumutulong, di ba? Kilala tong Kusikulaong dating tumutulong eh. Ngayon, eto na. Paano nakakapagnakaw yung ibang mga charity vlogger? Hindi ko nilalahat may mga charity vlogger na talagang buhos kung buhos ang tulong nila. Buhos kung buhos yan. Ngayon, ang nangyari, may isang pabahay project, halimbawa ni Eduardo Macapagal Arroyo. Halimbawa ganyan, may isang pabahay. Sobrang kawawa yun. Tapos nag-viral. Siyempre, kilala silang mga vlogger. Ako, small YouTuber. Hanggang ngayon, small YouTuber pa rin naman ako. Mga nasa 30 to 60,000 na yung subscriber ko. Baka nasa 100k na. Basta mga ganun na yung subscriber ko nun. Ay, wala pa pala. Wala pang 100k. Mga 60, ganun. Yun, yung pabahay na yun, tumatanggap ang isang pabahay project ng halos mahigit sa isang sponsor. Merong mga team pa yan. Team, marami mga team, halimbawa, Team USA, Team Japan, Team Hong Kong, Team Europe, Team Australia. Basta maraming mga team, Sa isang pabahay na tawag dito na project, minsan dumadagsa ang sponsor diyan na umaabot sa 10 or mahigit pang sponsor at magugulat kayo kung magkano binibigay.
Minsan sa isang team, kaya nang magpagawa ng isang pabahay project. Kaya na nila magpagawa ng pabahay project. Sa isang team pa lang yan ha. Minsan isang tao nga lang eh. Biruin mo, 10 tao ang nagbigay doon sa para doon sa pabahay na yun. 10 tao ang nagbigay doon sa pabahay na yun. So sabihin na natin na nasa sabihin na natin pinaka asan yung cellphone ko? Mahina tayo sa math. Sabihin na natin sa 10 sa 10 sponsor sa isang pabahay ay nagbigay ng tig 70,000 times 10. Okay, times 10 ha. So merong 700k agad yung isang pabahay project. Pero yung pabahay project na yon ay ang gagastusin lamang ay 150 o isasagad na natin ng 200k doon sa pabahay project na yun kasama na yung gamit. So tumubo pa sila ng 500k. Sa isang pabahay project lang yan ha. Ganon yung nakita kong sistema noon doon sa grupo na yun. Kaya umalis ako. At nung pag-alis ko, daming ang binanat sa akin na kesyo nagnakaw daw akong 30,000. Kesyo pakawala daw ako nung kabila. Kasi may grupo na na tumitira doon sa grupo na yon. Ayan nga sila Attorney Libayan na naging magkalaban sila kaya ang pakilala sa amin kay Mike Abe is Attorney Mike Abe. Akala ko talaga attorney yan. Hindi pala attorney. Dati siyang anchor ng SMNI, na kung saan nyo kami napapanood ngayon ng Banateros. Si Mike Abe hindi pala attorney. Kasi akala ko talaga dati attorney yan. Siya yung lumalaban kay Attorney Libayan nung panahon na binabanatan yung grupo na yun. Si Kulaong hindi siya masyadong nahagip doon sa isyung yun dahil mga panahon ata noon nakakulong na ata siya. Hindi ko masyadong matandaan, sobrang tagal na. Nakakulong na ata siya noon or basta hindi na siya masyadong nandoon. Pero kasama siya at alam ko na isa rin siya sa mga nakinabang doon sa mga padala ng mga OFW doon sa donation sa pabahay project na yun. At ang dami pang sistemang ginagawa doon. Halimbawa sa bigas, diba? Namimigay mga bigas mga charity vlogger. Dati akong charity vlogger Yung gagawin ganun din. Mas dihamak na mas nakukuha, mas marami nabubulsa kaysa sa itinutulong. Kaya nung panahon na yun nga kanina yung kinuwento ko na nagcha-charity ako, na mini-mention ko yung mga OFW na tawag dito na nagpapadala nagpapadala doon sa binablog ko, mini-mention ko sa live sa vlog ko, pinagbawalan ako nun. Yun doon ako unang umpisa na parang bakit pagbabawalan mo ko na i-mention yung nagpadala, pera niya naman yun. Yun pala ang ginagawa nila, hindi nila mini-mention doon sa YouTube channel nila yung mga nagpapadala para hindi magtaka na maraming nagpadala pala doon sa isang tao na yun, sa isang pabahay project na yun. Kasi biruin mo, i-mention nila lahat yung nagpadala sa isang pabahay project. Tapos may kita mo yung bahay, kalahating hollow block, kalahating kahoy. So hindi naman tanga yung mga nagpadala na yan ganyan lang yung bahay. Sabihin na natin, eto, panahon pa nun, mura-mura pa materyales. Sabihin na natin, sige, lahat bato. Lahat bato yung bahay nun. Liit, nasa 30 to 20 square meter lang. Hindi pa rin kayang gumastos ng halos 1 milyon yun. Sabi ko nga sa inyo merong isang pabahay project na umabot ng halos 2 million ng naging pondo. Pero ginastusan lamang ng nasa kalahating milyon yung bahay na yun.
Ganun kalupit. Sabi ko, grabe, ayoko dito. Sabi ko, baka pati ako, madamay. Baka tas hanggang sa yun, nagsolo na ako. Nagbuo ako ng team pero hindi sila naniwala sa akin. Naawa nga ako sa kanila ngayon. Kasi parang yung kadikit ng bitukan nila yung kung hindi nila mabablog, wala rin yung kasi, hindi ako nanlalait pero naawa ko sa kanila bilang mga kaibigan ko sila dati. Na hanggang ngayon wala pa rin silang sariling, wala silang sariling akbang sa kanilang mga YouTube channel para kung paano tumaas ito. At ayun, buti nga kamo talaga, blessing ng itaas na nakilala ko ang Banateros. At ayun, bago ako maging reactor, bago ako maging politics vlogger, naging TVJ muna ako, pero nagsimula talaga ako sa charity vlog. Alam ng ibang mga supporters ko yan, yung mga matatagal nang hindi nananawa sa pagbumuka ko. Ngayon, etong si Kulaong, doon sa pangi-scam nila sa mga OFW, kasama tong lokong to. Kaya kung sasabihin mong bobo kami, tangina mo, mas bobo ka. Congrats na lang sa'yo kasi ang dami mong kasong kakaharapin ngayon kay MG. Lagi ako nanonood dun kay MG. Alam mo, si Makagago. Magkalabang kami pagdating sa politics issue. Kasi maka-Marcos siya, maka-Duterte ako. Magkalabang kami. Pero nung time na kino-content niya na tong si Kulaong, putangin na magkasundo na kami. dapat lang. Ang laki nun, ang laking perang naipon doon sa donation na yun. Biglang nawala yun. Hanggang sa nakalimutan na ng lahat yun. Siguro yung alam ko maraming mga OFW na nagpadala doon. Sa donasyon na yun. Kasi sobra talaga, ganun ang ginagawa dati ng ibang mga charity vlogger. Pero yung iba naman, buhos biyaya, katulad niya nila Pugong Biyahero, yan, mga idol ko talaga yan. Sila, sino ba to? Nasa punong dila ako. Yung may balbas, yung mag-aama sila. Yung nakakita siya ng batang nagkakargador ng gulay sa palengke. Yun yung nagbayar niya ng video, nakalimutan ko yung pangalan. Kaya yun, isa rin yun, legit na charity vlogger. Yung maraming mga charity vlogger dyan na mga legit naman talaga kung tumulong. Pero meron talagang mas lamang yung binubulsa kaysa sa mas lamang yung binubulsa nila kaysa sa itinutulong nila. Kagaya na nitong kumag na to. Kaya wag mo kaming tsaka yung diba, nung nakaraan ginawang ko to ng reaction na sabi niya, kasi wala na siyang lisensya. Wala na trilyonaryo, hindi makapag-drive. Walang lisensya ang putang ina. So, tinanggalan siya ng lisensya ni Marcos Macalinao. Tama ba apelyido nun? Yung lalaki na umakyat dun sa eroplano na may ibinibigay na papel kay Pangulong Duterte na ginawang head ng LTO ngayon, no? So, yan. Tinanggalan siya. Tapos ngayon, sabi niya, ano ba to, Marcos Jr.? Si Marcos Jr. nga, minimension niya. Sabi niya, magdo-Duterte na lang ako pag ganito lang ganito. Ulol, Kulaong. Hindi ka namin kailangan dito. Mananalo si VP Sara Duterte sa pagka-presidente kahit wala yung boto mong, hayop ka. Tsaka ito alam niyo sa totoo jackpot ang politiko dito sa taong to. Alam niyo kung bakit? Putay na, dalawa pagkataon yun Biruin mo, Francis Leo Marcos. Tapos Norman Mangusin. Diba? Hindi natin alam kung sino talaga siya dun Kauna-unahang tao na may dalawang kauna-unahang tao na may dalawang pagkatao. Ang galing. Tumakbo rin tong senador diba? Tumakbong senador tong kupal na to Hindi rin nanalo. Ang tangina, tapos ngayon sasabihin mo kami mga bubot tanga. Ulul, alam namin ng istorya mo. Gusto mo, interviewin ko pa si Kai Spencer isa sa mga 14 vloggers nyo. Natatandaan mo si Spencer Lacale? Ha?
Kilala mo si Spencer Lacale. Isa sa mga dumurog sa channel mo yan tropa namin yun. Hindi rin ako makikilala ng Banateros kung hindi dahil kay Sir Spencer Lacale. Tangina, isa sa mga 14 vloggers yun na dumidepensa sa'yo. Na ngayon ay kalaban mo na. Kaya wag mo kaming Norman Mangusin. Pag natapos sasabi mo magkakaso ka. Hindi magkaso ka, putang ina ka. Ikaso to Tangina, nung binalikan siya ni tadtad siya ng kaso Ang ina mo, kapangit mo, hype ka, yabang mo. Mas mayaman pa nga ata ako sa'yo Tangina, yung cellphone mo nga, hindi ka nga makabili nitong laptop, eto 250k. Itong pang vlog ko, hindi naman sa pagmamayabang. Sa sarili kong sa sarili ko, may brush ba yan, panglinis lang dyan para hindi madumi yan kasi ang mahal nga. Sasabihin mo, tanginang to, bobo. Kaya mas lalong naghihirap ang mga Pilipino kasi bobo. Mas bobo ka, tanga. Dami-dami yung pera, di mo pinapaayos mukha mo. Lul, sigilan mo kami. Dami rin sa totoo, ang dami ayon doon sa napapanood ko about sa kanya. Putang ina, ang daming pinahirapan din ng mga OFW nitong taong to. 'Di ba? Ang dami niyang pinahirapan ng mga OFW. Kaya salbahe itong hype na to. Okay, pero yan mo na nga yan. Sagwa ng mukhang inidoro Ay. Dito naman tayo, may wish din si nako po. May wish din si Senator JB Ejercito. Ang wish ko, mas magandang 2026 ang daming nangyari sa ating bansa. Pinakamabigat na madilim, pinakamalaking iskandalo sa buong kasaysayan natin. Tatak Marcos yan, ngani. Yan talaga, Tatak Marcos. Huwag ka na magtaka dun. Ito pa. Sabi ni Marcos Jr., magtipid muna. PBBM nagutos ng walang magarang Christmas party sa gobyerno. Hindi, totoo naman. Nung nag-Christmas, wala kaming handa. Wala pera. Nadaga buhay-buhay. Walang magarang Christmas party sa gobyerno. Putangin na, kaya pala may pa-red carpet ka pa. Ulol. Hindi alam niyo, wait lang disclaimer. Gustong-gusto ko to. Alam niyan, gusto ko to si Vico Soto. Kaso medyo medyo alam mo 'yun, pinapapangit niya yung niya. Pinapapangit niya yung pangalan niya. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa mga diskaya. Hindi ko kinakampihan ng mga diskaya, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on 6 months ago, akala ng mga diskaya na wala nang makakagalaw sa kanila. Huwag sana nating kagatin ang propaganda ng mag-asawang diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Alam mo, walang problema dito sa sinasabi ni Vico Soto. Ang problema dito, kung ang mga diskaya na may mention mo na hindi sila, sige sabihin na natin hindi sila small fish, pero bakit yung mga mastermind na mga big fish hindi mo rin na-mention? Yun yung sinisilip ng mga tao dito kay Mayor Vico Soto. Hindi mo nga ma-mention si Martin Romualdez, hindi mo ma-mention si Sandro Marcos. Nakapokus ka lang kay diskaya. Tsaka ito, ulitin natin, dulo ng katawan ng ahas ang issue ng flood control scam. Ang ulo niyan, Congress at Palasyo. Ang gitna niyan, ang katawan niyan ay DPWH. At ang buntot niyan, yan yung mga kontraktor kagaya nila Diskaya. Kaya na puputak or parang nasisira ang pangalan nito ni Mayor Vico Soto dahil salita siya ng salita about sa flood control scam pero diskaya lamang ang pinupuntirya niya.
Dahil nga may ano sila may personal silang alitan. So sabihin na nating may galit siya. So okay lang 'yon. Pero kung talagang ikaw ay tutol sa sa tawag dito, tapos sasabihin mo propaganda, sinasabi ng mga diskaya, itinuturo nila yung mga mastermind. So ibig sabihin, pinaparating mo sa amin na hindi totoo ang mga sinabi ng diskaya na isa si Martin Romualdez Saldico sa mga mastermind sa flood control scam. Nanginayang ako dito kay Mayor Vico Soto. Sa totoo lang, gustong-gusto ko to. Sabi ko nga, mag-senador na nga to muna. Mag-senador na nga to, mananalo to eh. Kaso pag hanggang ganyan na parang puro diskaya lang, tapos parang may iniiwasan ka. Halatado na may iniiwasan siyang i-mention. Alam namin yung galit ni Mayor Vico Soto kay diskaya kasi personal din siya niyan. Pero isipin mong maigi yun, yung mastermind hindi mo mapukul. Andun ka lang sa buntot. Tama naman si diskaya, small fish lang sila. Buntot sila ng issue eh. Ang gitna DPWH eh. Ang ulo, Congress at Palasyo. Pero never nating narinig sa bibig ni Mayor Vico Soto yan. Diba? So yan lang. So dito pa tayo. Ito pa. Substitution. This is Yusek Cabral who allegedly fell off cliff in Benguet. Tapos ito naman si Shera, the missing fiance who been in the news few weeks back. May connection kaya? Death be Paken. May connection, para silang nakasalamin dyan. Hindi dito sa bride kasi hindi ko masyado tong anuhan eh. Ano bang napanood ko to one time na parang nawawala to pero hindi ko alam kung pares ba silang nagpapatay-patayan lang. So dito na nga tayo, eto na nga. Ito po ay pinapakalat po ito ng isang tansu vlogger na nagngangalang Nico David. So shoutout po sana po mapanood to ni Congressman Pulong Duterte, ni Senator Mark Villar. Senator Mark Villar ay sinisiraan po kayo ng vlogger na ito dahil pinapakalat po itong issue na to na kayo po daw ang isa kayo sa mga konektado sa pagkamatay ni Yusek Cabral. So ito po yun. Galing po ito sa post ni Nico David. Kung makikita nyo po ay nandiyan po si Paulo Pulong Duterte. Si Saldico na mukha naman ni Yap ang nandito. At si Senator Mark Villar. So dahil nga kasi pinapalaganap kasi nila na dahil nga daw si Yusek Cabral daw ang naglabas ng 51 billion flood control ni Congressman Pulong Duterte na alam naman na natin kung saan nanggaling na kung saan napunta yung 51 billion na yon ang ganda naman po ng kinahinatnan ng Davao doon at kitang-kita ko po yun ng dalawang mata ko dahil ilang beses po akong paulit-ulit na nagpupunta doon. Ngayon ganun din dito kay Mark Villar. I-check nyo na lang po yung Facebook page ni NG Nico David or ni NG Vlog ba yun? ND pala, ND. So nandoon ng mga posibilidad na konektado nga daw itong si Kong Pulong Duterte at Mark Villar sa pagkamatay ni Yusek Cabral. So bakit ko nga ba to pinakita no? Hindi para magsumbong. Ito po ay isang napakalaking ka-fake newsan. Kung gusto man siyang patayin ni Pulong Duterte at ni Mark Villar, di sana matagal na nilang ginawa. Bakit inantay pa nila na lumabas ngayon? Bakit inantay pa nila na di dapat nung pagkatapos na alam naman na nila malaking pera yan eh. Di sana pinatay na nila noon pa. Tsaka ilang beses na ulit na to
na merong mga ganito na gusto silang patay ng mga Duterte. Katulad na lang yun, sino yun? Yung nagwi-witness kay Tatay Digong about doon yung dating pulis ba yun? Na gusto daw siyang patayin ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, ba't buhay ka pa ngayon? So ito po yung paandar ng mga loyalistang vlogger, ng mga bayaran, mga dilawan, mga pinklawan na gusto nilang ipakita sa taong bayan na itong dalawang tao na si Congressman Pulong at Mark Villar ay ang nagpapatay or may posibilidad na nagpapatay kay Yusek Cabral. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, talagang inilabas ko lang to, hindi dahil apektado ako. Inilabas ko to kasi nga para ma-aware yung mga tao at mapanood din nila Senator Mark Villar at Kung Pulong Duterte itong pinaggagawa niyong katarantaduhan. Tsaka ito, sa tingin mo malaking ebidensya na to? Sino ba yung mga tinuturo ngayon? 'Di ba? Sino yung tinuturo ngayon nila? Saldico. Kasi ito isipin mo, kaalyado ni Saldico si Romualdez, si Marcos Jr. 'Di ba? Kung una pa lang, paglabas pa lang ni Saldico, dapat minention niya na agad si BP Sara. Dapat minention niya na agad si Pulong. 'Di ba? Doon pa lang bakit si Martin Romualdez ang minention niya? Nakasabot dito sa nakawan. Kasi nga, sila naman talaga ang mastermind dito. Wag nyo ilihis sa mga Duterte at kay Mark Villar yung issue. Wag nyo ilihis sa mga taong hindi naman ugka-ugnay dito. Tsaka hindi nga natin alam kung patay ba talaga si Cabral o hindi. Katulad nito, itong video na to, di ba? Ito yung video na sinasabi ng doktor na may posibilidad na hindi daw si Cabral yung nandoon sa yung bangkay na yun. So panoorin natin. Isa pang dashcam video na kuha sa Cannon Road sa Benguet ang kumalat online at ayon sa mga autoridad ay tumutugma sa paunang findings ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkasawi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa naturang dashcam footage na naitala noong umaga ng December 18, makikita ang isang sports utility vehicle na nakaparada sa gilid ng kalsada, habang may isang babaeng nakaupong malinaw na nakikita sa konkretong harang. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang video ay umaayon sa kanilang unang assessment sa kaso. Dagdag ng mga investigador, pansamantalang huminto sa gilid ng kalsada si Cabral at ang kanyang driver habang sila ay patungo sa Baguio City. Kalaunan, lumitaw din ang mas malinaw na litrato ng isang lalaking tumutugma sa isang naunang inilabas na imahe mula rin sa dashcam, na patuloy pang sinusuri ng mga autoridad. Nagpapahiwatig ito ng magkakasalungat na naratibo sa mga dashcam record na lumalabas. Dahil dalawang dashcam na ang nagsasabi na umaga tumambay si Cabral sa bangin, samantalang before 5 PM ito iniwan ng driver niya sa nasabing lugar. Samantala, naging sentro ng matinding diskusyon sa social media ang isang radio interview ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kaugnay sa parehong kaso. Hindi lamang ang nilalaman ng kanyang update ang umani ng reaksyon, kundi lalo na ang magaan at pabirong tono ng kanyang pananalita sa gitna ng isang sensitibo at trahedyang usapin. Habang ipinapaliwanag ni Remulla ang paunang resulta ng investigasyon, kabilang ang blunt force trauma, tinatayang 30-meter na pagbagsak, at ang mabagong terrain na sinasabing pinagbagsakan, pabirong nabanggit niya ang linyang, kung hindi raw naniniwala ang ilan, maaari silang mag-volunteer at itulak upang makita kung pareho ang magiging resulta. Ang pahayag na ito, na sinabayan ng tawanan sa programa, ang mabilis na kumalat online at tinuligsa ng netizens, abogado, at ilang personalidad bilang hindi angkop at kulang sa sensibilidad. Bagamat layon umano ng kalihim na ipaliwanag kung bakit consistent sa aksidente ang findings, ang banat na may salitang mag-volunteer at itulak ang mas tumatak sa publiko kaysa sa teknikal na paliwanag. Maging ang mismong pahayag ay I-forward natin dito, yan. Ikitang binalot sa aluminum foil o thermal blanket ang katawan ni Cabral.
Ayon kay Forton, ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng patay na katawan na binalot sa foil sa halip na ilagay sa body bag, na karaniwan umanong ginagamit upang maiwasan ang contamination at masigurong tama ang paghawak sa labi. Binanggit din niya ang obserbasyon na may ilang taong sangkot sa recovery na walang suot na gloves, at nagtanong kung saan nagmula ang ginamit na foil at kung ito ba ay mula sa punerarya. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng ilang emergency response references na ang aluminum foil o thermal blanket ay karaniwang ginagamit bilang hypothermia wrap upang mapanatili ang init ng katawan, lalo na sa rescue situations at disaster operations. Ayon sa paliwanag, depende ito sa sitwasyon at availability ng kagamitan sa lugar, at maaaring ginamit sa paniniwalang ang biktima ay maaari pang buhay noong isinasagawa ang retrieval. Nako, Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga autoridad hinggil sa eksaktong protocol na ginamit sa nasabing recovery operation. doktor na to ha. Dagdag pa sa mga tanong, isang Eto pa. doktor ang naglabas ng opinyon hinggil sa umano'y napakabilis na resulta ng DNA testing sa kaso ni Cabral. Ayon kay Dr. Edsel Salvana, kung totoo na nakuha ang DNA results sa loob ng mas mababa sa 48 hours, ito ay kakaiba kumpara sa karaniwang proseso na umaabot ng ilang linggo, kahit pa sa mga high-volume laboratories sa ibang bansa. Alam na alam ni John Vic yan. Dating doktor si John Vic eh. Bagamat nilinaw niyang hindi siya nag-i-insinuate ng anumang anomalya, binanggit niya na ang ganitong bilis ay nangangailangan ng napaka-espesyalisadong pasilidad, malawak na karanasan, at sabayang paghambing ng ilang samples, kahit Tama. pa ito ay isinagawa sa weekend. Dagdag pa niya, inaasahan ng marami na may lalabas sa publiko ang opisyal na report upang malinawan ang lahat. Sa gitna ng magkasalungat na pahayag, muling nabuhay sa kamalayan ng publiko ang kaso ni Mary Ann Maslog, ayon sa komentaryo ni Tio Moreno na tinawag itong parehong playbook at lumang tugtugin. Si Maslog, na nasangkot sa 1998 textbook scam ng Department of Education, Culture and Sports, ay gumamit ng iba't ibang pangalan sa paglipas ng mga taon at minsang idineklarang patay noong November 19, Naku, 2019. nangyari na rin pala to dahilan upang dati. pansamantalang may basura ang kaso laban sa kanya. Kalaunan, nagulat ang publiko nang muli siyang lumitaw na buhay, at napatunayang iisang tao lamang sa pamamagitan ng fingerprint testing matapos siyang maaresto noong September 2024. Nako, Para nangyari sa na pala marami, to. ang paulit-ulit na pagbabago ng mga kwento at ang kasaysayan ng mga kasong may kinalaman sa bilyong pisong pondo ng bayan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pakiramdam ng deja vu sa kasalukuyang isyu. Nagbigay rin ng kritikal na komento ang isang political vlogger na nagsabing bagamat maaaring hindi pamilyar si Dr. Forton sa rescue protocols, nananatiling kahina-hinala ang bilis ng pagdedeklara ng kawalan ng foul play ng Department of the Interior and Local Government. Ayon sa kanya, ang blunt force trauma ay isang malawak na termino at hindi sapat upang agad isara ang posibilidad na ang pagkamatay ay nangyari bago pa ang pagbagsak. Dagdag pa rito, may mga netizens at observers na nagtatanong kung bakit walang crime scene chalk mark kung saan natagpuan ang katawan, at kung paanong may ulat na fetal position ang katawan kung ang kamatayan ay Yun lang. sinasabing instant dahil Oo sa nga no, kasi diba kapag may mga bangkay may ginuguhit na ganun yan eh. Dito ata mukhang wala. pagbagsak. Para sa marami, sadyang hindi nagtutugma ang mga detalye at Yun nananatiling lang. bukas ang maraming tanong. Nako. Talagang ano to talagang grabe to nagkaroon tas may mga picture pa na lumabas ngayon na yung nasa dashcam hindi pala si Cabral yun. Tay tayo dyan. So yung mga barateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito? Na yun nga, yung dalawang doktor na nagsabi na parang napakalabo naman daw na hindi daw si Cabral yung bangkay na yun. At etong fake news na ginagawa ng mga dilawan ng mga bayarang mga vlogger na si Pulong daw at si Mark Villar ang may pakana sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Anong may kukomento nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.